Mayroon ka bang mutya? Saan nga ba ito nakukuha? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay kilalanin natin ang isang uri ng mutya. Ang mutya ng salsagan. Ang mutya ay singaw mula sa kalikasan. Lahat ng bagay mula sa kalikasan ay may mutya. Maaari kang makakuha nito mula sa mga halaman, prutas, puno, hayop, kidlat, ilog, bato, kuweba at iba pang bagay na likas na nilikha ng Diyos. Ang mutya ay lakas, at dahil ito ay lakas, nagtataglay din ito ng galing. At ang galing nito ang siyang magbibigay sa iyo ng proteksyon kapag nagmay-ari ka nito. Papaano nga ba gumagana ang mutya? Dahil sa ang mutya ay likas, ito ay natural ding gumagana. Hindi na ito kinakailangan pang buhayin ng mga orasyon. Isa na nga dito ang mutya ng salsagan. Ang salsagan ay isang puno na nahahawig sa niyog. Ito ay tinatawag na foxtail palm sa Ingles o bunga ng palmera sa Katagalugan. At kabilang ito sa uri ng mga palm tree. Pinaniniwalaang ito ay talagang nagmula sa Pilipinas. At kadalas ay tumutubo sa mga tropikal na bansa. Kadalasan din itong ginagawang sangkap sa pagnganganga. At para sa mga mahilig sa anting-anting at agimat, pinaniniwalaang ito ay mayroon ding mutya. Kung sakaling magtataglay ka daw di umano ng mutya nito, ay asahang hindi ka tatamaan ng bala o tatablan nito. Kabal at kunat naman sa katawan kung mapapalaban ka ng tagaan. Papaano nga ba ito makukuha? Sa araw daw ng Biyernes Santo, dakong alas 3 ng hapon, ay akyatin ang puno ng salsagan at kunin ang mga bunga nito. Ingatan daw na hindi malaglag sa lupa, at pagkatapos ay ibilad sa araw para matuyo. At kapag natuyo na ay isa-isahing kalugin ang mga ito. At kapag daw may napansin kang bunga na kumakalog, iyon ay ingatan sapagkat ito ang kaloob sa iyo. Huwag itong ipagyabang at gamitin lang sa kabutihan. Pamilyar ba kayo sa hayop na bayawak o tinatawag sa Ingles na monitor lizard? Isang klase ng reptilya na kadalasang namumuhay sa mga kabundukan at kasukalan. Subalit batid mo ba na ang hayop din palang ito ay mayroong tinataglay na bertud at mainam ding ginagamit na gamot ang ilang bahagi ng katawan nito. Kaya naman kung mahilig kayo sa mga kakaibang kaalaman at mga natatanging bertud buhat sa kalikasan, ang videong ito ay para sa inyo. Ang bayawak o monitor lizard ay isang klase ng lizard na kabilang nga sa genus ng Varanus. Sila ay kadalasang matatagpuan sa Africa, Asia at sa Oceania at mayroong mahigit sa 80 klase o species nito. Kung pagmamasdan ngang mabuti, ang mga bayawak ay isang malaking bersyon ng mga butiki o lizard na mayroong matatalas na buntot, kuko at maaaring humaba ng hanggang 10 talampakan. Kadalasang pagkain ng mga bayawak ang itlog, iba pang maliliit na hayop sa gubat, isda, ibon at mga insekto. Subalit mayroon din palang 3 klase nito, ang bitatawa, mabitang at olivaceous na matatagpuan nga dito sa Pilipinas, ang kumakain pala ng prutas at mga gulay. Subalit narinig mo na ba na kinakain din ang karne nito at mayroong lasa na may kukumpara nga sa lasa ng karne ng manok sa mga bansang India, Nepal, Australia, Africa at maging dito sa atin sa Pilipinas. Ito ay sapagkat ang taba o langis pala ng bayawak ay mainam palang ginagamit bilang tradisyonal na medisina. Ang dila at ang atay ng bayawak ay isa palang mainam na pampagana sa mag-asawa o aphrodisiac. Samantalang sa Pakistan at sa India, ginagamit pala nila ito bilang mabisang panlunas sa mayroong rheuma, hemorrhoids at sakit sa balat. Samantalang isa naman itong delikasing putahe sa Vietnam at saka sa Thailand. Ang mga balat din ito ay minsan ginagamit bilang alternatibo sa paggawa ng leather na ginagamit naman
sa paggawa ng wallet, sinturon at mga bag. At higit nga sa lahat, ang mga bayawak pala ay nagtataglay rin ng kakaibang bato sa kanilang katawan na kung tawagin nga ay bertud ng bayawak. Kung sakali nga na makakuha ka nito, ito pala ay mabisang pampaswerte sa buhay, sa negosyo, pangproteksyon at pangakit ng swerte sa kaperahan. Isa itong klase ng bato na namuo gamit ang iba't ibang mga mineral na nakain ng bayawak at kadalasan nga ay ang mga matatandang klase lamang ng bayawak ang maaaring magtaglay nito. Ikaw, nakatikim ka na kaya ng karne ng bayawak o maaaring hindi ka pa nga nakakita ng hayop na ito? Madalas ka bang nagmamasid sa inyong bakuran? At napansin mo na rin kaya ang bagay na ito sa mga tanimong halaman? Isang animoy kumpol ng bula na nakadikit sa sanga o sa ilalim ng mga dahon. At sa loob ng mga bulang ito ay mayroon palang nakakubling isang munting insekto. At batid mo ba na ang insektong ito pala ay nagtataglay ng isang natatanging mutya at isang mabisang sangkap sa paggawa ng panggayuma? At iyan ang ating pag-uusapan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig kayo sa mga bago at kakaibang kaalaman o isa kayong antingero, ang videong ito ay para sa iyo. Ito ang insektong tangis-tangis, froghopers o spittlebug's naman sa Ingles. At karaniwang makikita nga sa mga puno sa gilid ng ilog, parang at mga kagubatan. Tangis-tangis kung tawagin dahil ito ay naglalabas ng mga tubig o bula o napapalibutan ng mga bula, at tangis na nangangahulugan din ng pagluha o walang tigil na pag-iyak. Ang insektong tangis-tangis ay kapamilya rin ng mga cicadas. Subalit ang mga munting anak nito ay binabalot nila sa laway o sa bula upang ingatan ito sa iba pang mga insekto, ibon, mainit na panahon at temperatura habang ito ay bata pa nga at malambot pa. Tumatalon ang mga tangis-tangis kahit na nga ito ay mayroong mga pakpak, at kaya nga nitong tumalon ng hanggang 70 cm o 28 inches vertically. Isang kakaibang insekto ang tangis-tangis, at pawang ang mga laking probinsya lamang ang madalas nakakakilala dito. Subalit batid mo ba na napakainam palang sangkap sa lumay o panggayuma o love potion ang mga bula nito? Opo, sapagkat tulad ng tangis-tangis ay parating iiyak o malulungkot raw ang sinumang patungkulan o gamitan nito sa tuwing hindi niya kasama ang kanyang kasintahan o kapartner. Maaaring nakamamanghang isipin, subalit marami sa ating mga kababayang ati buhat sa tribo sa gawing Kabisayaan ang magpapatunay ng kapangyarihan at bisang taglay ng lumay na sinangkapan nga ng laway ng tangis-tangis. Subalit maliban pa rito, ang insektong ito rin pala ay maaaring magtaglay rin ng isang bertud o mutya, isang batang tangis-tangis na na-fossilize o naging bato, o di kaya naman ay isang bato na nabuo sa loob ng mga bula nito at parehong makukuha buhat sa mga bula ng tangis-tangis. Ngunit ito ay bibihira lamang at napaka-rare kung matagpuan. Ang bato o mutya ng tangis-tangis ay isang mainam na pampaswerte sa mga tindahan, negosyo, at gayon din ay isang epektibong panghalina sa pag-ibig man o sa paghahanap ng trabaho. Kaya naman kung makakita ka ng ganitong mga bula-bula ng tangis-tangis sa mga dahon, ay maging mapagmasid dahil baka meron na itong tinataglay na mutya. Ikaw, nakakita ka na ba ng insektong tangis-tangis? Ano naman ang tawag nito sa inyong lugar? Sino nga ba naman ang hindi makakakilala sa halamang ito na isinasangkap ang mga dahon
sa nilulutong tinola, pampalasa sa pagkain at pampagana, lalo na nga sa mga taong mahilig sa maanghang. Ito ang halamang sili o Capsicum annum. Subalit batid mo ba na hindi lamang pala pampalasa sa pagkain ang tinataglay nitong halaga, sapagkat maging ito man ay mahusay na tradisyonal na medisina at nagtataglay rin ng natatanging mutya ng kalikasan na nagtataglay rin ng pambihirang bisa. Kaya kung mahilig kayo sa mga pampaswerte, mga mutya buhat sa kalikasan at mga kakaibang kaalaman, ang videong ito ay para sa iyo. Sili, chili pepper, red pepper, bell pepper, paprika o Capsicum annum. Ilan lamang iyan sa mga tanyag at kilalang tawag sa mga klase ng sili. Isang klase ng munting halaman, kadalas ay tumataas ng hanggang 2 metro. Mayroong mga makikintab na dahon at puting mga bulaklak na animo nga ay star. At syempre, ang kilala nating napakaanghang nitong mga bunga. Subalit hindi lahat ng klase ng sili ay maanghang. Bawat variety o klase nito ay mayroong iba't ibang level ng init, flavor at anghang na nasusukat nga sa pamamagitan ng Scoville Scale. Ang Trinidad 7 na mayroong 1 million SHU at ang Trinidad Scorpion Butch Tea na may 1.5 million SHU at ang Pepper X na 2.6 naman, ang tatlo sa pinaka-kilalang maanghang na sili sa buong mundo. Subalit bakit nga ba maanghang ang mga sili? Ito ay sapagkat ang sili ay nagtataglay ng kemikal na capsaicin na siyang nagpapainit sa ating mga panlasa. Ito nga ay matatagpuan sa puting bahagi sa gitna ng sili na kadalas ay kinakabitan ng mga buto nito. Ayon din sa pananaliksik, ang sili o ang ligaw na sili ay ginagamit na rin ng mga sinaunang tao, mga 8,000 taon na nga ang nakararaan. Kadalasang gamit sa kusina ang sili, pinapatuyo, ginagawang pickle o di kaya naman ay powder, at ginagamit nga bilang pampalasa. Ginagamit din ito sa mga cosmetics at sa kilala nating pepper spray. Gayun din ay ginagamit nga ito bilang tradisyonal na medisina ng mga Mayan at Aztec para sa asma, sakit ng ngipin at saka mayroong ubo. Mainam itong antioxidant, antimicrobial at antifungal, at gayon din ay pinaniniwalaang mainam para sa may mga sakit sa puso at cancer. Ginagawa ring houseplant ang ilang klase ng halamang sili. Subalit maliban pa rito, ang sili pa lang ito ay maaaring magtaglay rin ng isang natatanging mutya, isang buto nito na naging bato, na maaari mo ngang makuha sa bunga ng mga sili. Subalit ang mutyang ito ay kakaiba at napakabihira lamang na makuha, na kahit nga ubusin mo ang mga bunga ng sili sa inyong bakuran, kung hindi naman ito ipagkakaloob sa iyo ng kalikasan, ay wala ka ring mapapala. Ang mutyang ito raw ay mainam na panghatak ng swerte, lalo na nga sa mayroong mga negosyo. Mainam din itong pantaboy ng kamalasan at mga negatibong enerhiya sa paligid, na siyang dahilan kung bakit mainam nga itong gamiting pampaswerte sa kapirahan. Ikaw, mahilig ka rin bang kumain ng mayroong sili? Kung sakali na makakita ka nito, ay maaari mo itong ibalot sa pulang tela o kaya naman ay sa bulak at parating dalhin. May nakagat ka na bang parang matigas na bato habang kumakain ng sili? Dahil baka ito na ang tinataglay nitong mutya, subalit hindi mo lamang alam. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Nakakita ka na ba ng ibon na kung tawagin ay talabong? Batid mo ba na ang itlog pala nito
ay isang mabisang uri ng tagabulag. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay pag-usapan natin ang isang bertud o mutya buhat sa itlog ng ibong talabong. Gaano nga ba kahirap makuha ang agimat na ito? At ano-ano ang natatangi nitong taglay na kakayahan? Talabong, isang uri ng puting ibon na kadalasang makikita sa mga palayan. Ang hayop na ito o ang ibong ito ay nabibilang sa mga ibong herons na nagtataglay ng mahabang mga binti at mahabang mga tuka at karaniwang nananahan sa mga lugar na may mababang tubig gaya ng lawa, ilog, tubigan o palayan at binubuo ng humigit sa 64 na kilalang species o lahi nito. Ang talabong o egret sa Ingles ay nagtataglay ng milky white na mga balahibo lalo na sa panahon ng pagpaparami. Ang mga lahi ng ibong talabong ay napabilang nga sa mga endangered species ng mga ibon noong 19th hanggang 20th century dahil ang kanilang mga balahibo o pakpak ay kinukuha ng mga tao upang gamiting aksesorya sa mga sombrero at gawing pluma. Partikular na nga sa gawing Europa at Amerika. Ang talabong o egret ay hindi kadalasang kinakain ng mga tao sapagkat pinaniniwalaang sila ay isang sagradong ibon. Batid nyo ba na ang mga sisiw o inakay pala ng talabong ay bayolente at ang 3 hanggang 4 nitong inakay ay nagkukumpetensya habang sila ay lumalaki at kadalasang isa na lamang ang natitira, ang matirang matibay at malakas. Subalit magtatanong ka siguro, lumilipad din ba ang mga talabong? Aba oo, mahina, subalit may lakas na kampay ng mga pakpak na tinatayang sa bawat kampay nito o pagaspas nito ay nakakalipad sila sa bilis na umaabot sa 25 milya bawat oras. May kakayahan din silang sumisid sa tubig kung kinakailangan dahil paborito nilang pagkain ang mga isda. Subalit alin nga ba sa mga talabong na ito ang nagtataglay ng bertud o mutya ng tagabulag? Ito ay ang kanilang mga itlog. Dahil sa sila ay madalas gumagawa ng pugad sa mga katubigan o sa mga bahaging may tubig. Pinaniniwala ang isa sa bawat 1,000 talabong ay magsisilang o mangingitlog ng itlog na mayroong taglay na bertud ng tagabulag na upang hindi ka makita ng iyong kaaway o ng tao na may masamang tangka sa iyong buhay. Subalit papaano mo nga ba ito makukuha? Ang itlog na ito ay sinasabing invisible, tulad ng kakayahan nito. Ngunit kung ito'y invisible, papaano mo ito makukuha? Kung sakali raw na makakita ka ng pugad ng talabong, na madalas nga ay gawa sa sanga ng tuyong kahoy, subukan mong ito ay silipin kung mayroong lamang itlog. Kung wala kang makita, subukan mo namang silipin ito sa tubig o sa refleksyon buhat sa tubig na malapit dito. At doon mo lamang maaaring makita na mayroon pala tagang lamang itlog ang pugad na ito na maaari mong kunin at itago bilang bertud ng tagabulag. Kahit na ang shell lamang ng itlog na ito ay nagtataglay na rin ng tagabulag, maaari mo itong ilagay sa pulang sisidlan o tela at parating dalhin upang gawing proteksyon. Subalit di gaya ng ibang mutya, ang itlog ng talabong ay maaari mong makuha kahit hindi mahal na araw o Biyernes Santo. Tanging kung ikaw ay papalarin lamang na makasumpong nito. Madalas nga itong pinagkakainteresan ng mga pulis o sundalo upang magamit nila sa kanilang linya ng hanap buhay. Ikaw, nais mo rin ba magkaroon ng bertud na ito ng ibong talabong? O mayroon kang kakilala na nagtataglay na pala ng itlog na ito?
Itlog na naging bato? Pinagkakainteresan pala dahil sa tinataglay nitong kakaibang kapangyarihan at bisa. At ngayon pa nga ay sobrang mahal na pala ng bentahan nito online. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang ibong ito na nangingitlog raw, ngunit mayroong pagkakataon na ito ay nagiging isang bato. Gaano nga ba ito katotoo? Bakit nga ba napakamahal naman ng bentahan nito? Narinig mo na ba ang ibon na ito na tinatawag na tagulilong? Kung hindi pa, ay panoorin at pakinggan mo muna ito. Iyan ang ibon na kung tawagin ay the Philippine Nightjar, na kilala rin sa Pilipinas sa mga bansag na ibong tagulilong, ibong toktor, ibong kandarapa, at ibong daplak. Ang scientific name nga ng ibong ito ay Caprimulgus manilensis, na partikular ngang dito sa Pilipinas matatagpuan. Karaniwang kinakain ng mga ibong ito ang mga insekto, crickets, at ibang uod na namamataan nila. At pawang sa mga gabi lamang sila magsisilabasan. Kaya kung marinig mo ito sa gabi, habang ikaw ay nag-iisa, ay huwag ka nang mabahala, dahil huni lamang ito ng ibong tagulilong. Namumuhay sila sa mga mamasamasang kagubatan, at kadalasan pa nga, kung hindi sa tropikal, ay mga subtropical na mga rehiyon. Ang mga ibong tagulilong ay karaniwang nangingitlog ng 3 hanggang 4. At kadalasan pa nga, sila ay gumagawa ng mga pugad sa ilalim ng mga dawagan o mga damuhan. Kung kaya naman, minsan ay hindi maiiwasang masumpungan ito ng ilan. Subalit batid mo ba na ang ibong tagulilong pala o ang ibong daplak ay mayroong tinataglay na anting-anting? Opo, tama, ang mga itlog nito. Sapagkat isa sa bawat 1,000 pagkakataon ay maaaring maging bato ang itlog ng isang inahing tagulilong. Ito ay bunga nga ng mga sustansya at mineral na nakakain nila buhat sa kagubatan. At kung ikaw ay papalarin na makasumpong nito, ay napakaswerte mo na. Sapagkat mainam itong pampaswerte sa halos lahat ng klase ng negosyo, lalo na nga sa mga nag-o-online selling. Pinaniniwalaan rin na gamit ang itlog na ito ng tagulilong na naging bato, ay mas madali kang makabebenta ng mga lupain o mga ari-arian, dahil sa panghalina at pangakit na bisa nitong tinataglay. Kung ikaw naman raw ay isang call center agent o madalas ay nagtatrabaho sa hating gabi, mainam ang bertud na ito upang hindi ka kaagad dalawin ng antok. O diba, may pang substitute na tayo sa coffee? Ang bertud na ito ng itlog ng ibong tagulilong na naging bato ay nagtataglay rin daw ng mabisang pangrebuelta upang hindi katablan ng masamang humhum o palipad hangin. Bagkus ay bumabalik pa nga ito sa nagbigay ng dasal o mga orasyon. Subalit kung iniisip mo naman na bumili nito, ay magugulat ka dahil napakataas ng presyohan nito ngayon na nasa 3,600 pesos na nga sa Lazada. Subalit bago ka naman bumili ay pag-isipan mo muna, dahil ang sinumang nakapulot ng itlog na ito ay napakapalad na at malamang ay hindi na nga nila balak na ibenta pa, hindi ba? Mainam na maging mapanuri at alamin muna bago tayo bumili, dahil napakabibihira lamang ng itlog na ito ng daplak na naging bato. Mayroon ka bang kakilala na nagtatanga nito? Ano naman ang bigay nitong bisa sa kanya? Nais mo rin bang magkaroon nito?
Hello, what's up? Your best here. Sino nga ba sa inyo ang hindi pamilyar sa gulay na alugbati? Isang klase ng masustansyang gulay na kadalas ay isinasangkap sa pagluluto ng munggo. Subalit maliban sa mga nutrisyong hatid nito, ay maging ito rin pala ay mayroong tinataglay na mutya. Ang mutya ng alugbati. Ano-ano nga ba ang mga tinataglay nitong bisa at kung paano nga ba ito makukuha? Iyan ang ating pag-uusapan. Ang alugbati o Basilia alba ay ang isang klase ng succulent na halamang gumagapang at kadalas ay kinakaing gulay. Hindi masyadong paborito ng ilan dahil nga sa malaway nitong tekstura. At bago natin pag-usapan ang tinataglay nitong bertud o mutya, ay atin munang alamin ang mga pangkalahatang pakinabang nito para sa ating mga tao. Batid mo ba na ang alugbati o ang gulay na alugbati ay isang gulay na nag-uumapaw pala sa mga nutrisyon? Nagtataglay ito ng iron, phosphorus, potassium, calcium, vitamin B9, C, A, protein, antioxidant at mga mineral na kailangan ng ating katawan. Ayon nga sa pag-aaral sa UP Davao, ay napag-alamang mabisang panlaban pala sa lumalaking problema sa malnutrisyon ang gulay na ito. Mainam din ito para sa kalusugan ng ating puso upang mapanatiling masigla ito at malayo sa stroke at ilang heart problems. Makatutulong din ang gulay na alugbati upang malabanan natin ang depresyon at labis na pag-iisip sapagkat ito ay mayaman sa folate. Magpapabagal din ito sa tsansa ng maagang pagkakaroon ng Alzheimer's disease o dementia. Gayon din para sa mga nagbubuntis, ito ay mainam na kaining gulay. Maganda rin ang alugbati sa kalusugan ng mata. Nagpapapayat, nagpapababa ng blood pressure level, at higit sa lahat ay nagpapabagal ng ating pagtanda at agarang pagkulubot ng inyong mga balat. Mayaman din ito sa antioxidant, kaya naman isa itong immune system booster at marapat na kainin ng lahat. Subalit ang gulay ring ito pala na alugbati ay madalas na nating nakikita at mabilis din lamang tumubo ay mayroon din palang tinataglay na mutya, ang mutya ng alugbati. Ito ay isang itim na bato na halos kasing laki rin ng mga buto nito at maaaring makuha nga sa mga hinog nitong bunga. Subalit napakabibihira lamang at kung sadyang ipagkakaloob nga sa iyo ng kalikasan. Kung sakaling makasumpong ka nga nito ay mainam itong magagamit na pampaswerte at panghatak ng pera at mahusay lalo na nga sa mayroong mga negosyo. Ang bertuding ito ay mainam na pangontra laban sa mga lalang ng tao at ilang mga salamangka. Pinaniniwalaan din na kung meron ka nga nito ay animoy nakatutulong ito upang magmukha kang bata o mas bata sa paningin ng iba. Ibalot lamang ito sa itim na tela bilang pangontra at pulang tela naman kung gagamitin mong pampaswerte. Isang bertud na napakabibihira lamang matagpuan, subalit napakainam. Ikaw, may kakilala ka ba na nagtatanga ng mutyang ito? Ngunit kung hindi mo nga ito masumpungan, sa pagkain mo pa lamang ng gulay na alugbati, ay hahaba na ang iyong buhay. Ikaw, kumakain ka rin ba ng gulay na alugbati? Pangkaraniwang sangkap sa kusina. Madalas na nating nakikita ang sangkap na ito na sibuyas ay nagtataglay din pala ng mga mutya, bertud na mainam palang panghalina, pangproteksyon at marami pang iba. Hello, what's up? Your best here.
Sa videong ito ay ating alamin ang tinataglay rin palang mutya ng mga sibuyas. Paano nga ba ito makukuha at ano ang itsura nito? At ang tinataglay nitong mga bisa. Kaya kung isa kang antingero o kolektor ng mga mutya o nais lamang ng kakaiba at bagong kaalaman, ang videong ito ay para sa iyo. Ang sibuyas ay isang klase ng sangkap sa pagluluto na matagal na nga nating ginagamit. Nagdadala ito at nagbibigay ng kakaibang lasa at aroma sa mga nilulutong putahe, mapagulay man yan o karne. Hindi nga masarap ang ulam o pagkain kung wala itong sibuyas na maaaring ang kainin ng hilaw at sangkap sa mga gulay o salad. Subalit narinig mo na rin ba na ang sibuyas na ito pala ay mayroon ding tinataglay na mutya na napakabibihira at napaka-rare nga lamang makukuha. Isang klase ng sibuyas na naging bato, na petrified o na fossilized sa paglipas ng panahon. Ang isang klase nga nito ay natagpuan sa isang lugar sa Sweden na ayon sa mga nakakuha nito ay nagkakaedad na ito ng mahigit sa 1,500 taon. Maaaring maging bato ang isang bagay tulad ng sibuyas, dulot ng maraming faktor, kagaya ng klima, temperatura sa paligid at haba ng panahon. At tinatawag nga dito sa atin sa Pilipinas na nagiging libon. Ang bagay na ito na bertud ng sibuyas ay isang mainam na mutya na maaaring magtaglay nga ng mga kakaibang bisa katulad ng pagiging nitong mainam na panghalina at upang magustuhan ka ng iyong mga makakaharap o makakasalamuha at mainam ngang gamitin sa paghahanap ng trabaho, hanap buhay at negosyo. Isa rin itong mabisang pampaswerte sa kaperahan at maaaring magtaboy ng mga negatibong enerhiya sa paligid at pantaboy ng kamalasan. Kaya naman kung sakali na makasumpong ka nito, ay itong ingatan. Dahil marami palang kagamitan at mahirap pa ngang matagpuan. Ikaw, may kakilala ka bang antingero o individual na nagtatangan ng mutyang ito? Subalit lagi po nating tatandaan na gawin lamang natin itong mga gabay at huwag dito iasa ang ikakaunlad ng ating buhay. Pamilyar ka ba sa pusit? Gaano nga ba ang nalalaman mo tungkol sa nilalang na ito? Batid mo rin ba na maging ito pala ay nagtataglay ng pambihirang mutya? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang kakaibang bertud o mutya na tinataglay pala ng pusit. Gaano nga ba ito kabisa at papaano nga ba ito makukuha? Ano nga ba ang pusit? Isa nga ba itong uri ng isda? Ang sagot po ay hindi. Dahil ito ay nabibilang sa cephalopods, sa hanay ng mga decapodiforms. Nagtataglay ito ng pahabang katawan, malalaking mata, 8 maikling galamay at 2 mas mahabang galamay. Malambot ang pangangatawan ng mga pusit, gaya ng mga pugita, subalit mayroon silang may liit na hibla o internal skeleton na tinatawag na chitin. Ang mga pusit ay mas matatanda pa nga kaysa sa atin, dahil maging noong Paleozoic era, sila ay nabubuhay na at muling nagparami pa sa panahon ng Mesozoic era o 80 million years ago. Ang mga pusit ay naninirahan sa tubig alat at karaniwang kumakain ng mga halamang dagat o may liit pang isda. Mayroon silang kakayahang mag-camouflage o bumagay sa kapaligiran o mag-counter illumination na animoy nagliliwanag, na ginagamit nga nila bilang proteksyon sa sarili at sa paghahanap ng makakain. Ang mga pusit ay nabubuhay lamang ng mahigit 1 taon.
Subalit sa murang edad pa lamang nila ay kaya na nilang mamuhay nang walang tulong buhat sa kanilang magulang. Napakagandang pagmasdan ng pusit sa karagatan, lalo na nga sa gabi na sila ay nagliliwanag. Ang mga pusit ay mahalaga para sa ating mga tao dahil ito ay ginagawa nga nating pagkain at pinagkakakitaan minsan. Subalit bukod pa rito ay pinaniniwalaan rin na ang pusit pa lang ito ay nagtataglay ng mutya. Isang mutya na animoy kahugis din ng pusit, sapagkat ito ay isang pusit na na-fossilize o naging bato. At sinasabing kung magkakaroon ka nito, ay maaari mo itong gamitin bilang pampaswerte, lalo na nga sa mga negosyo, at upang layuan ka ng mga masamang elemento. Mainam din ito bilang panghalina at pangproteksyon sa inyong sarili. Subalit gaya ng batoo mo ay marapat mo rin itong lapatan ng dasal upang maging mas mabisa. Ang mga mutya ng pusit ay kadalasang makukuha sa ilalim ng tubig kung saan madalas silang nanganganak. Ang mutyang ito ng pusit ay bibihira lamang makuha at masumpungan. Subalit sa aking pananaliksik sa ibang bansa pala, ito ay binibenta nila sa mataas na halaga sa tumataginting na 15,000 hanggang 20,000 pesos. Ngayon, nais mo ba ng mutya ng pusit? Isang uri ng damo na maaaring hindi mo nga pinapansin, napakarami palang tinataglay ng kapangyarihan at bisa. Isa nga rito, ang pagiging nitong mabisang pang-akit o panggayuma. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang kakaibang mga kakayahan, gamit at katangian ng halamang ito na kung tawagin nga ay bagukbok. Bakit nga kaya ito gumagalaw? Nakakita ka na ba ng damo? Marahil ay oo. Ang damo na kung tawagin ay bagukbok. Ano nga ba ang damong ito? Ang halamang damo na tinatawag na bagukbok ay kilala rin sa katawagang bulo perindu o kangaroo grass sa Ingles. Pinaniniwalaang ang damong ito raw ay sadyang mahiwaga, sapagkat ito ay nagtataglay ng kakaibang dahon o hibla ng dahon o bulaklak nito na gumagalaw. Binansagan din itong ugat ng pag-ibig o ugat ng pagnanais. Ito ay sapagkat ang dahong ito na animoy ugat ang laki ay natural na mataas ang kapangyarihang maging pang-akit, pangsuyo, panghalina at pampaamo. Sa katunayan nga na sa tuwing pagdidikitin ang dalawang hibla nito ay magbubuhol ito at pumupulupot sa isa't isa. Kung sakali naman na ito ay mausukan o mabasa ng anumang klase ng tubig, ito ay magsasayaw o patuloy naggagalaw. Nakamamangha ang hibla ng halamang ito. Kaya naman bago natin isa-isahin ang mga mahihiwagang gamit nito, alam nyo ba na sa bansang Australia, lalo na nga sa mga kabundukan nito, ang damong bagukbok pala ay kinakain rin bilang substitute sa bigas. Ginigiling nila ito at ginagawang harina upang makagawa ng tinapay at iba pang pagkain. Ang bagukbok na ito ay isinasangkap nga sa paggawa ng mga love potion, love spell at panggayuma na aprobadong mabisa na maaaring sangkapan ng iba pang mga herbal at mga mahiwagang damo. Subalit kahit ang bagukbok mismo ay maaari mo nang ibabad sa lana o sa langis ng niyog o olive oil, at ang langis na ito ay magagamit mong panggayuma. Sinasabi na sa sandaling ikaw ay magpahid o maglagay ng lanang pinagbabara ng hibla ng halamang bagukbok, ay marami na ang mga kalalakihang maaakit sa iyo at magiging maapil ka na sa kanila, vice versa. At animoy sabik sila sa iyo at ayaw ka ngang mawaglit kahit sa kanilang paningin.
Sa tulong rin ng langis na ito, magiging aktibo ka sa lahat ng mga bagay. Tataas ang iyong confidence sa sarili at hindi ka makakalimutan agad-agad ng sinumang iyong makahalubilo. Sa bansang Indonesia nga, ang langis na sinangkapan ng bagukbok at iba pang mga love charm na halaman buhat sa kalikasan ay pinaniniwalaang siyang pinaka-effective na panggayuma sa lahat. Subalit hindi rin lamang sa pag-ibig o karisma maaaring magamit ang hibla ng halamang bagukbok. Maaari mo rin itong gamitin sa iyong negosyo kung a-attend ka ng mga party, sa mga business deals at mga social gatherings, sapagkat aangat ka sa iba at matutulungan ka ng karisma nito upang makuha mo ang atensyon ng karamihan. Kung ikaw naman ay may asawa at maaaring nanlalamig na nga si mister sa iyo, sa tulong ng halamang ito ay hindi natitingin pa sa iba ang iyong asawa. Napakaraming gamit ng panggayumang ito buhat sa halamang bagukbok, gaya ng mga sumusunod. Mabisang panghalina, nagbibigay ng matinding atraksyon sa iyong opposite na kasarian, nakadaragdag din ng pogi points o karisma. Hindi ka agad-agad makakalimutan ng iyong mga nakasalamuha. Malakas ang iyong dating. Hahangaan ka ng marami. Madali mong mapapa-oo ang iyong kausap. Mapapalambot mo rin ang damdamin ng iyong kaharap at marami pang iba. Marami na nga ang nagpatunay ng bisa ng damong ito o ng hibla o dahong animoy ugat ng bagukbok. Kaya naman, marami na rin ang gumagawa at nagbebenta ng mga fake nito. Kaya sana ay huwag tayong agad-agad magtiwala at suriin muna bago natin bilhin. Lalo na nga kung kailangan mo nito. Hindi masama ang maniwala sa mga bisa ng pang-akit o panggayuma. Subalit, palagi pa rin nating tatandaan, iba pa rin ang nadaraan sa natural. Manalig lamang tayo sa Diyos at matutupad rin ang ating mga hiling sa buhay sa tamang panahon. Sana ay may bago na naman tayong natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay